Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang na ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga, matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw, May 1, ay Labor Day sa maraming bansa. Pinagtutuunan ng pansin ang mga manggagawa at ang lakas ng paggawa. Sa simbahan ngayong araw ay kapistahan ni San Jose, isang manggagawa. Siya ay isang karpentero. Sinuportahan niya ang kanyang pamilya sa pamagitan ng kanyang trabaho bilang isang karpentero. Maaring tinuruan rin niya si Jesus sa pagkakarpentero. Kaya ang anak ng Diyos ay isa ring manggagawa. Kaya sa araw na ito, pinapahalagahan ng simbahan ang dangal ng paggawa, the dignity of labor, at ang mga manggagawa. Narinig natin sa ating pagbasa na nung likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya siyang kawangis niya at tagapangalaga ng sangnilikha. Siya ay may misyon at iyan ay ang pagiging katiwala ng Diyos sa mundo. Ginagampanan ng tao ang kanyang misyong pangalagaan sa pamagitan ng kanyang paggawa. Kaya ang paggawa ay hindi lang isang parusa, ito'y karangalan ng tao. Umuunlad ang tao sa kanyang paggawa. Sa ating panahon ngayon, ang trabaho ay tinitingnan lang ng marami sa aspeto ng sahod. Totoo naman kasi dito kumikita ang maraming tao ng kanilang hanapbuhay sa pagitan ng trabaho. Pero ang trabaho ay higit pa kaysa sweldo. Sa isang pagtrabaho, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Tumataas ang ating dangal at pagkatao dahil sa ating trabaho. Sa trabaho din napapanday ang maraming mga relationships.
Dito tayo nagkakaroon ng maraming kakilala at kaibigan. Dahil dito, kawawa ang mga walang trabaho. Hindi lang sa wala silang pagkakakitaan, bumababa ang kanilang tingin sa kanilang sarili at kumikitid ang kanilang mundo kung wala silang trabaho. Totoo na mahalaga ang trabaho, pero hindi naman ito lang ang mahalaga sa buhay. Kaya mayroon tayong araw ng pagpapahinga. Ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo ay gumawa, pero nagpahinga din siya. Para sa mga Israelita, ang araw ng pagpapahinga ay araw ng Sabado. Ito yung Sabbath day. Para sa mga Kristiyano, ito ay ang araw ng Linggo. Sa araw na ito, pinaaabot sa atin na mahalaga din ang Diyos at ang ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Kaya kailangan natin siyang sambahin. Mahalaga din ang ating relasyon sa ating pamilya. Kaya ito ay family day din. Tigil muna sa trabaho upang magbigay ng panahon sa pamilya. Kailangan din ang pagpapahinga upang ma-charge ulit tayo. Kaya habang kinikilala natin ang karangalan at pangangailangan natin ng trabaho, hindi rin tayo nagpapaalipin sa trabaho. Kaya tulad ng Diyos, nagbibigay din tayo ng puwang sa ating paggawa. Salamat o Panginoong Diyos sa iyong pagtiwala sa amin na pangalagaan ang iyong nilikha. Tulungan po ninyo kami na maging tapat sa tiwalang ito. Kaya tulungan po ninyo kaming makita ang dangal ng trabaho at pahalagahan namin ang aming trabaho sa buhay na ito. Sa pamagitan ng aming paggawa, pinupuri ka namin at pinaglilingkuran ka namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.